Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Akala ni Mark, simpleng tulong lang bilang pinsan ang inaakala niyang gagawin, pero isang gabi lang pala ang kailangan para tuluyang magbago ang takbo ng buhay niya. Halina't balikan natin ang nakaraan, isang simula ng kwentong bawal, mainit, at hindi na kailanman mabubura. Si Mark ay 33 years old, isang OFW sa Doha. Tahimik ang buhay niya roon, umiikot lang sa trabaho, pagkain, at pagtulog. May asawa at anak siya sa Pilipinas, at bagamat malungkot minsan ang pagiging malayo, sinisikap niyang manatiling tapat at maayos. Pero kahit gaano pa siya kaingat, may mga gabi talagang sinusubok siya ng pagkakataon. Isang hapon, habang nagpapahinga siya mula sa maghapong trabaho, tumunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, isang pangalang matagal nang hindi nagpaparamdam. Si Rhea, ang kanyang pinsan. Hindi niya inaasahan yon. Ang huling pagkikita nila ni Rhea ay noong high school graduation nito. Noon ay isang payat at mahiyain na dalagita lang siya. Kuya Mark, may halong lambing ang boses ng babae sa kabilang linya. Si Rhea ito, baka pwede akong makituloy kahit ilang gabi lang. Wala pa akong mahanap na matitirhan. Wala rin akong ibang kakilala dito, kundi ikaw lang. Alam niyang wala naman siyang rason para tumanggi. Pinsan niya ito, at siya lang ang kapamilya sa Doha. Kaya kahit may pag-aalinlangan, agad siyang pumayag. Sabihin mo lang kung saan kita susunduin. Pagdating ni Rhea sa terminal, halos hindi siya nakilala ni Mark. Naka-fitted jeans ito at puting sleeveless na blouse. May light makeup, pulang lipstick, at nakalugay ang buhok. Malayo sa imaheng naaalala niya. Kuya, masiglang sabi ni Rhea habang lumalapit at yumakap sa kanya. Hindi siya kaagad naka-react, parang may kung anong dumaan sa dibdib niya. Ikaw ba yan, Rhea? Tanong niya, parang hindi makapaniwala. Mas gumanda ba? Biro ng babae sabay kindat. Natawa si Mark, pilit na tinatakpan ang pagkalito. Habang naglalakad sila papuntang sakayan, napansin niyang parang sanay na si Rhea sa atensyon. Lahat ng kilos niya ay may kumpiyansa. Sa biyahe pa uwi, hindi na naubusan ng kwento si Rhea. Ikinuwento niya kung paano siya niloko ng dati niyang kasintahan ang biglaang desisyong mag-abroad at kung gaano kahirap mag-adjust. Si Mark naman, tahimik lang pero mapagmasid. Napansin niyang hindi na bata si Rhea. May kumpiyansa ito sa kilos at may lambing sa boses na hindi niya matukoy kung natural lang ba o sinasadya. May mga sandaling humahaplos ang boses nito sa pandinig niya at hindi niya maiwasang mapaisip kung anong nangyari sa simpleng Rhea na nakilala niya noon. Pagdating nila sa tinutuluyan ni Mark, mabilis na sinuyod ng tingin ni Rhea ang bawat sulok ng kwarto. Maliit lang ang unit, isang kama, maliit na lamesa at isang upuan. Pero maayos at malinis? Pasensya ka na, ito lang ang kaya ko, sabi ni Mark habang inaayos ang gamit ni Rhea. Kuya, ang ganda na nito. Safe, malinis, tahimik. Saan ka pa? Sagot ni Rhea habang ngumiti at tumingin sa kama. Inilabas ni Mark ang ekstrang kutson at nilatag ito sa sahig. Dito ka na lang matulog. Medyo masikip na yung kama para sa dalawa. Okay lang. Basta wag ka masyadong malikot sa pagtulog, pabirong sabi ni Rhea. Hindi agad nakareact si Mark. Tumingin lang siya saglit at saka umiwas ng tingin. Pilit niyang inisip na wala yon. Pero may kutob na siyang hindi magiging madali ang gabing yon. Habang naghahain ng hapunan si Mark, patuloy ang kwentuhan nila. Magaan si Rhea kausap, pero napapansin niyang madalas nitong hawakan ang buhok nito, tumatawa ng bahagya habang pinapalo ang braso niya. Parang sinasadya ang pagdikit ng katawan na tila ba kalkulado ang bawat segundo. Ikaw kuya? Tanong bigla ni Rhea habang nagsasandok si Mark ng kanin. Wala ka bang girlfriend dito? Wala, sagot ni Mark. Trabaho lang ako palagi. Sayang ka. Kung ako asawa mo, di ko kakayaning malayo ka ng ganito katagal, sagot ni Rhea, sabay kagat sa ibabang bahagi ng kanyang bibig habang nakatitig sa kanya. Napatingin si Mark, pero agad ding iniwas ang mata.
Hindi niya alam kung joke lang ba yon o may ibang ibig sabihin. Sa kaloob-looban niya, may gumugulong na tanong, bakit parang may ibang alindog si Rhea? Bakit parang hindi lang simpleng pinsan ang tingin nito sa kanya? Matapos magligpit, sabay silang naghugas ng pinggan. Parang natural lang, parang hindi sila magpinsan. Pagkatapos ay naghanda na sila para matulog. Si Mark sa kama, si Rhea sa kutsyon. Tahimik ang gabi. Tanging aircon lang ang naririnig. Ilang ulit na nagpalit ng posisyon si Mark sa kama, pero hindi siya dalawin ng antok. Parang may bumabagabag sa kanya. Sa bawat ikot niya sa kama, mas lalo niyang naaalala ang mga titig at salita ni Rhea. Maya-maya, narinig niyang gumalaw si Rhea. Kuya, mahinang tawag nito. Gising ka pa ba? Hindi agad sumagot si Mark. Kuya Mark, ano yon? Salamat ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi ikaw yung unang naisip kong tawagan. Walang anuman, Rhea. Pinsan kita. Tahimik ulit. Pero pagkatapos ng ilang minuto, narinig niyang bumangon si Rhea. Dahan-dahan itong umupo sa gilid ng kama. Ramdam ni Mark ang bigat ng tingin nito sa kanya kahit hindi siya nakatingin pabalik. May tatanong ako, huwag ka lang magagalit. Tumango si Mark. Namimiss mo ba asawa mo, lalo na paggabi? Napatitig si Mark sa dilim. Hindi niya inaasahan ang tanong. Hindi agad siya nakasagot. Normal lang naman yon, di ba? Tanong muli ni Rhea. Parang may laman ng boses. Oh, siguro, sagot ni Mark. Pero sanay na rin. Paano mo nilalabanan? Yung pangangailangan mo? Hindi alam ni Mark kung paano sasagutin yon. Parang nag-freeze ang utak niya. Pero ramdam niya ang biglang pagtibok ng dibdib niya. Dahan-dahang umangat si Rhea at bago pa siya makapagsalita, humiga ito sa gilid ng kama. Halos katabi na niya. Amoy niya ang shampoo nito. Ramdam niya ang init ng katawan kahit hindi sila magkadikit. Kung gusto mo ng kayakap, kuya, andito lang ako. Nanatiling tahimik si Mark. Pero sa loob niya, nagkakagulo na ang lahat. Para siyang nalunod sa bugso ng damdaming matagal nang natutulog sa kanya. Na ngayon ay unti-unting bumabalot sa buong pagkatao niya. At doon na nagsimulang mabuo ang lihim na hindi na basta-basta mawawala. Pagkatapos ng mahabang biyahe at pag-aayos ng gamit, sabay na naghapunan sina Mark at Rhea. Adobo ang niluto ni Mark. Simple pero paborito niya. Si Rhea tuwang-tuwa habang kumakain, panay din ang kwento. Grabe kuya, ang tagal ko na ring hindi nakakain ng lutong bahay. Sabi niya habang dinidikdikan ng kanin sa sarsa. Pasensya na kung hindi pang restaurant ang luto ko. Sagot ni Mark, sabay ng ngiti. Mas masarap pa ang luto mo. May halong malasakit, tugon ni Rhea, sabay sulyap ng may ibig sabihin. Habang tumatagal ang usapan, palalim ng palalim ang mga tanong ni Rhea. Mula sa trabaho ni Mark, napunta sa love life, sa sexual na pangungulila, at sa mga bagay na bihira niyang ibahagi kahit kanino. Wala ka talagang ka-close dito, kuya? Tanong niya habang naglalagay ng tubig sa baso niya. Meron namang mga kaibigan, pero hindi yung tipong makakausap mo ng totoo. Sagot ni Mark. Sayang ka, kuya, sabi niya. Kung ako yung naiwan mo sa Pilipinas, araw-araw kitang tatawagan. May biglang nanahimik sa paligid. Si Mark ngumiti lang pero halatang may gumugulo na sa loob niya. Ramdam ni Rhea. At mukhang nag-e-enjoy siyang ilagay siya sa sitwasyong alanganin. Pagkatapos ng hapunan, nag-aya si Rhea. Kuya, tara, labas naman tayo. Gusto kong makita yung nightlife dito. Saka para naman makapag-relax ka rin. Hindi ka ba napapagod? Hindi pa naman. Gusto ko pa nangang makagala. Ikaw lang ba ang may karapatang magpahinga? Sabay ngising may halong panunukso. Wala nang nagawa si Mark. Bihira siyang makalabas at mukhang kailangan din niyang huminga mula sa trabaho. Kaya pumayag siya. Nagsuot si Rhea ng simpleng itim na dress. Hindi masyadong maiksi, pero sapat para mapansin sa mata ng karamihan. Wala siyang suot na high heels, pero bawat hakbang niya ay parang laging may kasamang confidence at lambing. Sa bar, uminom si Mark ng kaunti, isang beer lang. Si Rhea, ladies drink lang daw. Kahit hindi siya umiinom ng marami, parang siya pa rin ang nagbibigay ng ecstasy sa paligid. Sa kilos, sa ngiti, sa titig. Habang nasa loob ng bar, bigla itong yumuko kay Mark at bumulong. Gwapo ka pa rin, kuya. Tumigil ka nga, sagot ni Mark, pero halatang nahihiya. Bakit? Totoo naman, sabay ngiti nito. Baka marinig tayo. Hayaan mo sila.
Wala namang masama sa pagpuri at walang nakakakilala sa atin dito. Ang bawat salita ni Rhea ay parang may patagong intensyon. Bawat titig, bawat hima sa braso, bawat kindat, lahat parang laging sinusukat kung kailan bibigay si Mark. Pag-uwi nila, halos alauna na ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Pareho silang tahimik habang umaakyat sa hagdan. Pagpasok sa unit, napabuntong hininga si Mark. Ang saya, sabi ni Rhea, habang inaalis ang suot na jacket. Oo, minsan kailangan din magpahinga, sagot ni Mark. Pagkatapos nilang magpalit ng pambahay, kinuha ni Mark ang kutsyon at nilatag sa sahig. Habang abala siya, biglang nagsalita si Rhea. Kuya, di ba sa kama ka natutulog? Kung gusto mo, ako na lang sa sahig. Pero mas okay siguro kung tabi na lang tayo. Napalingon si Mark. Ha? Hindi, okay lang ako dito. Tabi lang, kuya. Wala namang mali siya. Unless may plano ka. Parang may kuryenteng dumaan sa katawan ni Mark. Tinapik niya ang kama, pero hindi na ulit nagsalita. Si Rhea dumiretso sa sahig at humiga. Naka-shorts lang ito at oversized na shirt. Pero kahit ganoon, ramdam ni Mark ang bawat galaw nito. Lalo na nang biglang mag-unat at lumitaw ang makinis nitong legs. Tumayo muna si Mark sa gilid ng kama, tulala. Gustong bumangon ng konsensya niya, pero mas malakas ang tukso sa katawan. Dahan-dahang lumapit si Mark sa sahig kung saan nakahiga si Rhea. Umupo siya sa tabi nito, pilit na pinipigilan ang sarili. Sigurado ka ba rito? Tanong niya, halos pabulong. Kuya, malamig kasi. Sagot ni Rhea habang nakapikit. Maya-maya, dahan-dahang humiga si Mark sa kutsyon sa tabi ni Rhea. Magkalayo sila, pero pareho nilang ramdam ang tensyon. Ang sahig ay parang naging masikip, at ang bawat paghinga ay parang may kasamang tanong, hanggang kailan kakayaning itanggi ang nararamdaman? Hindi na makatulog si Mark. Bumaling siya sa kaliwa, nandoon si Rhea. Bumaling siya sa kanan, naroon pa rin ang amoy ng buhok nito. Maya-maya, gumalaw si Rhea at napadikit ang tuhod niya sa hita ni Mark. Napasinghap si Mark. Hindi gumalaw si Rhea. Tila ba naghihintay? Sorry, mahina niyang sabi. Okay lang, sagot ni Rhea. Hindi ko iniiwasan. Dahan-dahang humarap si Mark. Magkaharap na sila ngayon. Ilang pulgada lang ang pagitan. Tahimik lang silang nakatitig sa isa't isa. Kuya, mahinang sabi ni Rhea, kung ayaw mong tumabi, dapat hindi mo ako pinayagang dito matulog. Hindi siya nakasagot. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay at hinawi ang buhok sa noo ni Rhea. Hindi tumutol ang dalaga. Bagkus, lalo pa itong lumapit. Gusto niyang umiwas. Gusto niyang tumigil. Pero bakit parang ayaw ng katawan niyang sumunod sa utak niya? Sa katahimikan ng kwarto, habang magkalapit ang katawan, bumilis ang tibok ng puso ni Mark. Napalunok siya habang pinipigilan ang sariling mahulog sa tukso. Tahimik na gabi, mainit na katawan, mapanganib na sandali. Kuya, muling sabi ni Rhea, kung sakali, hindi ko ito pagsisisihan. Napasinghap si Mark. Ilang segundo siyang nakatitig lang sa kanya. Naramdaman niyang parang unti-unting sumisikip ang paligid. O baka dibdib lang niya iyon. Tumalikod siya sandali at huminga ng malalim. Hindi siya dapat matukso. Pero habang pinakikinggan niya ang banayad na paghinga ni Rhea sa likod niya, lalo lang siyang nalilito. Maya-maya, muling nagsalita si Rhea, mahina pero malinaw. Hindi mo kailangang gawin, pero kung gusto mo, hindi ako lalayo. Napapikit si Mark. Napakapit siya ng mahigpit sa kutsyon. Para siyang binabahan ng damdamin, hindi niya alam kung ano ang susundin, konsensya o damdaming matagal nang kinikimkim. At sa gabing iyon, isang tanong ang bumalot sa kanilang dalawa, hanggang kailan kakayaning pigilan ang tukso? Tahimik pa rin ang kwarto. Ang ilaw mula sa bintanay tumatama lang sa gilid ng mga mukha nila. Nasa pagitan ng pagtulog at paggising si Mark, hindi dahil sa antok, kundi sa gulo ng damdamin niya. Narinig niya ang mahina, halos pabulong na tanong mula kay Rhea. Kuya, namimiss mo ba asawa mo sa kama? Napadilat si Mark. Hindi niya alam kung narinig ba talaga niya ang sinabi nito. Baka guni-guni lang. Pero nang lumingon siya, gising si Rhea, nakatitig sa kanya. Anong klaseng tanong yan? Natatawang tanong ni Mark, sinusubukang gawing biro ang bigat ng sitwasyon. Curious lang. Lalaki ka. Nasa abroad ka. Ilang buwan ka na bang wala sa asawa mo? Mahigit 1 taon na rin.
Medyo matagal na pala. Hindi mo ba namimiss ang mga maiinit niyong gabi? Rhea, tumigil ka nga. Relax lang, kuya. Tanong lang naman. Sige na nga, ako na lang sasagot. Umiling si Mark, pero hindi niya maikakaila. May bumabangon sa dibdib niya. Pagnanasa, pagkalito, at kasalanang pilit pinipigilan. Walang imik si Rhea. Ngunit ilang sandali pa, naramdaman ni Mark ang kamay nitong dahan-dahang lumapit. Mainit na hawak sa pulso, dahan-dahan pero may plano. Hindi kita tinutukso, sabi ni Rhea. Pero kung sakaling gusto mong may kayakap ngayong gabi, hinila ni Rhea ang kamay ni Mark at dahan-dahang inilagay iyon sa kanyang bewang. Napasinghap si Mark. Hindi niya ito inalis. Hindi rin siya gumalaw. Pabulong na sabi ni Rhea habang nakatitig sa kanya. Sige na, kuya. Ako na lang muna habang wala ka sa piling ng asawa mo. Isang linya lang. Ngunit parang granadang sumabog sa loob ni Mark. Sa isang iglap, parang may bumigay sa loob niya. Isang pader na matagal niyang itinayo. Ngayon ay unti-unting gumuho. Rhea, tugon niya. Yes, kuya? Sagot nito habang dumudulas ang mga daliri sa dibdib ni Mark sa ilalim ng kanyang t-shirt. Nanginginig ang boses ni Mark pero hindi na niya mapigilan ang sarili. Lumulutang na siya sa init ng sandaling ayaw niyang magwakas. Hindi na niya kaya. Hinawakan niya ang mukha ni Rhea. Hindi na ito tumutol. Ang kanilang mga bibig ay nagtagpo. Mahinahon sa simula. Parang iniisip pa kung dapat bang ituloy. Pero ilang segundo pa lang, naging mas matindi ang bawat halik na halatang puno ng damdaming matagal ng tinatago. Hindi nagtanong si Mark. Hindi rin nagpaliwanag si Rhea. Wala nang salita. Tanging mga unggol, buntong hininga, at impit na halakhak ng kagustuhang hindi mapigil. Hinubad ni Mark ang kanyang t-shirt. Si Rhea naman, kusang umangat ang katawan upang siya'y maghubad din. Ang gabi ay naging saksi sa kanilang mapangahas na sandali. Nagkatitigan sila ng matagal, parang tinatandaan ang bawat segundo. Nagtatalo ang laman at konsensya. Ngunit sa mga mata ni Rhea, tila nahanap niya ang pahintulot na matagal na niyang hinahanap. Walang nagmamadali. Lahat ay may intensyong uminit at tumindi. Wala nang atrasan hanggang marating nila ang rurok ng kanilang pagnanasa. Isang gabing nag-uumapaw ng kasalanan, ngunit punong-puno rin ng katotohanang hindi nila kayang itanggi. Magdamag silang hindi nakatulog. Hindi dahil sa konsensya, kundi sa kagustuhang damhin ang bawat segundo. Sa bawat pagdantay ni Rhea, sa bawat himas ni Mark, parang sinasabi nila sa isa't isa na ngayon lang ito. Pero ngayon walang makakapigil sa atin. Hindi nila napigilang maghalikan magdamag. Si Mark, habang yakap si Rhea mula sa likod, ay tila gustong ikulong ang sandaling iyon sa oras. Si Rhea naman, habang hinihimas ang braso ni Mark, ay tila ba nagdarasal na sana'y wag matapos ang gabi. Salamat, mahina niyang sabi. Tungkol saan? Tanong ni Mark habang hinahalikan ang batok nito. Sa pagpapainit, sa pagdamay. Rhea, hindi ko alam kung tama ang ginawa natin. Alam kong hindi. Pero gusto ko, at kung bukas pagsisisihan natin, at least ngayong gabi. Totoo tayo. Nang sumikat ang araw, tulog pa si Rhea. Nakatalikod, nakadantay sa kanya. Si Mark gising na. Wala sa mukha niya ang kasiyahan. Tanging kalungkutan at guilt ang bumabalot sa kanyang isip. Tinitigan niya si Rhea. Mukhang payapa. Wala sa kanyang anyo ang alinlangan. Pero kay Mark, para siyang sinasakal ng katotohanang hindi na mababawi ang nangyari. Pumikit siya, hindi para matulog, kundi baka sakaling sa pagdilat niya, maibalik ang nakaraan. Ngunit alam niyang hindi na. Isang gabi. Isang desisyon. Ngayon, isang lihim na kailanmay hindi mabubura. Sa bawat paghinga nila ng magkasama, alam nilang ang gabing iyon ay hindi na mabubura. Dahil minsan, kahit bawal, ay nagiging totoo. Ilang minuto pa, nagising si Rhea. Dahan-dahang bumangon, hinilot ang batok, at tumingin kay Mark. Tahimik ito, nakaupo sa gilid ng kama. Good morning. Mahina niyang bigkas, bahagyang nakangiti. Hindi sumagot si Mark. Kuya, okay ka lang ba? Hindi dapat ito nangyari, sabi niya diretsyong tumitig sa kanya. Sandaling natahimik si Rhea. Tumango siya. Alam ko. Rhea, may asawa ako. May anak ako.
Hindi ko naman kinalimutan yun, kuya. Napayo ko si Mark, pilit na iniiwas ang mga mata. Hindi ko alam paano haharapin ito. Wala akong pinagsisihan, tugon ni Rhea, sabay hawak sa kamay niya. Pero naiintindihan ko kung ikaw ay may pagsisisi. Hindi siya sumagot. Tahimik lang. Sa loob-loob niya, gusto niyang sisiin si Rhea. Pero alam niyang wala namang pilitan. Siya ang bumigay. Siya ang humawak. Siya ang unang humalik. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Mark. Wala, sagot ni Rhea. Wala tayong sasabihin kahit kanino. Babalik ka pa ba dito? Kung ayaw mo, hindi na. Hindi ka agad sumagot si Mark. Gusto niyang sabihing huwag na, pero sa isang bahagi ng utak niya, may boses na humihila sa kanya pabalik. Boses ng pagnanasa. Boses ng pagnanais na muli pa itong maranasan. Hindi ko alam. Tapat niyang sagot. Tahimik ulit. Maya-maya'y tumayo na si Rhea. Tahimik na nag-ayos ng sarili. Walang halik, walang yakap, walang lambing. Para bang pareho nilang alam, sa labas ng kwartong iyon, kailangan nilang bumalik sa katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Nagbalik sa trabaho si Mark, pero hindi na siya katulad ng dati. Tahimik lang. Lutang ang isip. Walang gana. Sa trabaho wala sa wisyo. Sa video calls ng kanyang asawa at anak, sa pilitan ang pagngiti at malamig ang tono nito. Isang gabi, may natanggap siyang message. Galing kay Rhea. Kumusta, kuya? Pwede ba tayong magkita kahit sandali lang? Hindi siya agad sumagot. Tiningnan lang ang screen. Nangangatog ang daliri niya habang iniisip kung dapat pa ba itong patulan. Nag-reply siya ng maiksi, busy ako. Pero sa loob niya, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa siya handang harapin ang katotohanan. Kinabukasan, habang nasa pantry sa trabaho, may tumawag sa kanya. Unknown number. Hello? Walang sagot sa una. Hanggang sa may marinig siyang boses na pamilyar. Ang sarap mong tingnan habang natutulog, tumigil ang mundo ni Mark. Rhea, ikaw ba yan? Pero binaba na ang tawag. Napaupo siya sa silya. Nanginginig ang kamay. May kaba, may pangamba. Dito niya napagtanto, kahit gaano mo pa gustong itago ang isang gabi, may mga alaala itong hindi kayang limutin. Habang papauwi si Mark, may nakita siyang nakaabang sa labas ng building nila. Isang babae na nakasuot ng hoodie. Nagatalikod. Pero ramdam niya na pamilyar ang presensya nito. Lumapit siya. Rhea, ikaw ba yan? Dahan-dahang humarap ang babae. Hindi si Rhea. Hi, ako nga pala si Liza, kaibigan ni Rhea. Kamusta? Ngumiti si Liza. May gusto lang sana siyang iparating. Pero kung gusto mong maintindihan ng mabuti, baka gusto mong sumama sa akin ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti lang si Liza. Sumama ka para malinawan ka. Kasi kung sa tingin mong ang gabing yun lang ang sikreto nyo, baka kailangan mong malaman ang totoo. At doon, unti-unting nagbago ang pakiramdam ni Mark. May halong kaba at kutob, na parang may mas malalim pa sa lahat ng ito at hindi pa sarado ang kabanata ng kanilang istorya. Minsan, sa iisang kama, sa iisang gabi, may mga lihim na isinisilang na kahit gustuhin mong mabura, hinding-hindi mo na mababawi. Dahil ang lihim, kapag pinalalim, mas mahirap takasan. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.